Hi guys! Welcome back to our channel. This is Madam Yeli, ang inyong tambay na ina. Today, magkakaroon lang tayo ng unboxing and some test para sa mga most required dito, accessories para sa MacBook Air. So, apat to actually. Yung dalawa, galing sa Laz Global. So, galing siya China. Pinagsama na nila yung dalawang items sa isang package. And ito din. So, umpisahan natin dito sa malaki para malaman na natin kung ano ba i-touch. By the way, if hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo pag mayroon tayong bagong videos. Okay? Sorry, ang init. Init eh. Umuulan pero mainit. Grabe. What's up, Philippines? Dito tayo ngayon sa labas, mag-unboxing. Kala ko kasi mahangin sa labas, pero kasama ang palad, hindi siya ganun kahangin. Wow! So this one is a case for this MacBook Air. Guntingin mo na lang. May gunting ka na nga eh. Excited na ako dito kasi alam mo nakakatakot palang gamitin tong MacBook na to pag walang case. Parang feeling ko lagi magasgasan siya. So, ayan, bumili tayo ng case na may kasamang keyboard cover, di umano. So, sa buong buhay ko, hindi pa ako gumamit ng keyboard cover kasi ayoko yung feels nun. Pero tatry natin. I mean, feeling ko kasi pag may keyboard cover, hindi siya masyadong tactile yung keyboard. Pero since nakakatakot nga kasi siyang gamitin, kinuha natin yung may kasamang keyboard cover. Ayan, maganda naman siya. Here's the color, it's pink. Meron din siyang exhaust dito, parang exhaust kasi may butas-butas siya. And meron din siyang paa. Ito. Ayan, yan. Ewan kung kita. So, ang dami niyang cover. Nakatatlong cover sila dito. Dalawang bubble wrap. Tapos ngayon, meron pang plastic cover. Congrats. So, tingnan natin kung hindi ba ito madaling masira. May cover na. May cover pa ulit sa loob. Gosh. Kumusta naman? Oh. May cover ulit. Walang katapusang cover pala to. So, itong in-order natin, di ko sure kung tama yung nakuha ko. Pero, kasi ang daming option. May mga iba-ibang model compatibility pa siya. And this one is for MacBook Air. Sabi nagpe-flex daw. Pero, ayan, hard case siya talaga. And ito yung isa sa ilalim. Meron siyang butas-butas. Tapos yung finish niya is parang matte. Mukhang dumihin tong napili kong kulay. Pero wala lang, feels ko lang na mag-color pink sa unang case na bibilin ko. Kasi tignan niyo yung cellphone ko, pink. So, ayan. Tanggalin na rin natin tong isa pang cover. Baka may cover pa siya ulit, no? Ang ganda. Alam mo yun, obvious sa likod na lang siya, mumurahin siya. Pero still, sa labas, hindi halata. Kasi ang ganda ng pagkaka-finish ng matte niya. Wala masyadong, actually may mga butlig-butlig na konti. Pero konti lang, hindi halata. Kebs na yan. And then, itong keyboard cover is rubber. Pink din siya. Ang ganda. Pero ewan ko kung tatagos yung light ng kasi parang wala siyang butas. So, hindi ko alam kung tatagos yung ilaw nung keyboard dito. Testing natin later. So, punasan muna natin itong mahiwagang laptop. Paano kaya i-install to? Hindi ako marunong. So, una sa lahat, isilalagay na natin tong case. Nakakatakot maglagay ng case. So, pagka may case kayo, huwag kayo papalit-palit ng case kasi yun yung nakakasira sa mga ganito eh. Shoots, nakakatakot. So, ayan, nakakapit na po siya sa gilid. Pero parang nakaangat pa rin ng konti. Pero ayun, nakakapit na nga.
And then, the next one is this. Sana sa pool siya dito. So, ayan na siya. Naka-cover na siya. So, lagay natin itong cover ng keyboard. Wait lang, di nakikita sa video, guys. Sorry. Pero I'll show it to you. So, lalagay ko na lang dyan sa text kung okay ba siya sa sa dilim. Pero ayan na siya. Kita ba? Yan. Siyempre malalaglag siya pag tinayo mo. Or actually, hindi siya nalalaglag. Typing test. Let's try to type kung hindi siya sagabal, kagaya ng inaakala ko. Kasi feeling ko talaga sagabal sa buhay tong ganito. Pero mag-type tayo. Uy, wow! Hindi. Hindi naman pala. Kasi medyo bumabagal ako mag-type. Hindi naman pala siya gaano sagabal. Well, medyo konti lang. Konting sagabal lang. Tayo na. Init. So, ayun. Medyo sagabal siya pag nagtatype. Hindi naman sobra, pero I can feel yung tactile. Pero since rubber siya, yung smooth ng flow ng kamay mo, pag gumaganon ka, parang nagpa-piano. Pag gumaganon ka pag nagtatype, medyo napipigilan dahil nga rubber siya. Unlike pag wala tong cover, pag nagtatype kasi ako, ganyan lang, pabebe lang, gumaganon lang yung kamay ko. So, pagka merong ganito, medyo babagal siya ng konti. Tsaka feeling ko madaling mag-fade tong niya. Nasa taas kasi yung kulay. And I think lahat naman ng keyboard cover ganon. Pero yun nga, feeling ko lang is magsasagabal siya. Pero yan siya, finished product sa ating case. Let's go to this one. Ito ano ba to? KVM switch, kung saan i-connect ko siya sa PC at saka dito sa MacBook. Pero kailangan ko ng hub para doon. So meron akong hub dito na in-order din. So itong KMB switch, ang mangyayari dito sa aking lamesa is ko-connect yung monitor dito and then yung HDMI sa PC and then isang HDMI para sa hub nito. Tapos yung USB cable ng keyboard tsaka ng mouse is i-connect ko dito para pag pinindot ko yung switch, pwede siyang nakakonect dun sa PC, yung keyboard, mouse, and yung monitor. And pag kinlik ko ulit, is magsi-switch naman siya, yung keyboard mapupunta dito sa MacBook, pati yung mouse at saka yung monitor. So, dual setup sa lamesa. So, papakita ko din sa inyo ito sa susunod. Pero for now, i-unbox lang muna natin siya. Actually, inayos ko na yung lamesa ko. Gagawin ko sana ng video kaso ang hirap. So, ayan. Ang kanyang brand is iMOS. And China brand to, syempre. Mahirap pumanap ng mga branded nito sa Pilipinas. And actually, galing pan China itech. So, ayan. Yan. Ito siya. Maliit lang pala. So, ayan. Pwede ka mag-connect ng hub, USB hub dito. Tapos, ayan, keyboard, tsaka mouse. Meron siyang indicator. And then, dito yung HDMI ports para sa monitor ng PC1 and monitor for PC2. So, kung hindi man MacBook yung gamit ninyo, dalawang CPU meron kayo, well, you can still use this one. Pero, syempre, hindi mo siya magagamit ng sabay. You have a switch here para magpunta sa PC1 or sa PC2. Tapos, ang gamit niya dito is Type-C, which is so amazing. I mean, yung connection niya sa PC. Kasi, syempre, kailangan mo pa rin i-connect yung USB sa PC mo at saka dito sa isang laptop para makuha niya yung signal ng keyboard tsaka ng mouse. So, ito yung kasama niya. Let's see kung may cable. Ayun, may cable naman siyang kasama and mahaba. So, may cable siyang kasama, dalawa. And USB-C to USB-A. And kung mapapansin niyo, medyo mahaba naman siya. So, pwede niyo siyang gamitin sa inyong magkalayong PC. Okay? So, this is very nice. Ang gagawin ko is ididikit ko to sa aking ilalim ng lamesa para naka-mount lang siya dun sa lamesa ko and then pwede ko nang pag-i-dock yung aking laptop and yung
PC kung gagamitin. Pwede pag switch. So, this is a, what do you call this? USB-C hub. So, 7 ports. So, para ma-connect ko yung monitor dito sa KVM switch na binili natin. And also, yung USB na ito, i-connect natin dito para pwede nating mag-switch na lang yung mga keyboard at saka mouse ma-connect natin sa ating MacBook. So, ang kinuha kong brand is QGM. QGM kasi ito yung pinakamura. Meron din sila meron din mga Ugreen, pero kasi yung Ugreen medyo mahal siya. Actually, mas gusto ko yon, pero I'm on a tight budget. So, Lazmall din to, guys. So, ano ba to? 999. Okay. So, tingnan natin siya. Diba, kakulay ng MacBook. So, magaan siya. Meron siya ditong micro SD and SD card slot. Meron siyang USB-A for USB 3.0, which is pwede rin gamitin for charging kasi may nakalagay dito 2.1 ampere. And then, the rest is dalawang USB 3.0 and then yung for PD charging. Pero syempre, iti-test natin kung pwede siya sa data transfer din. Kasi alam ko, dapat pagka USB PD charging, pwede rin dapat sa data. So, ito-try din natin yun. And then, HDMI port dito sa dulo. Sobrang gaan lang niya. Pero iti-test natin siya in a bit. Actually, mas gusto ko sana na USB-C yung mga ports niya instead of USB-A. Sana isa lang yung USB-A and then the rest is USB-C. Kasi lahat naman ng USB ko masyado dito is Type-C to Type-C. Anyway, ito-testing natin siya. Sobrang gaan lang niya, promise. Parang ang papel lang yung mga dumating sa akin. Eh. And then this last but not the least. Last but not the least is an external SSD. So this is SanDisk SanDisk Extreme Portable SSD. Ito yung version 2. So, dapat ang gusto ko sanang bilhin is SanDisk Extreme Pro na version 2. Kaso, ang pinakamababang storage nun is 1 terabyte. And ang write speed and read speed sana nun is 2,000 megabits per second. Diba? Maganda sana kasi mabilis. Nasa MacBook Air is ang kanilang speed test for their SSD is around 2,500 pataas. So, okay sana, diba? Magiging maganda yung performance pag nag-video editing tayo naka-offload sa SSD kung yun yung bibilin ko. Pero, nakita ko sa mga reviews na kahit 2,000 megabits per second siya, ang nangyayari is tina-throttle pa rin ng MacBook Air yung speed nun. Kasi hindi siya naka-Thunderbolt. So, ang nakukuhang speed nila doon sa isang version nito, yung Extreme Pro, gamit yung MacBook Air, is just 1,000 megabits per second. Minsan, nag-900 to 800 lang. So, kung ganun lang din yung speed na makukuha ko, why spend more for that, diba? Maggaganito na lang ako, yung merong 1,050 megabits per second. So, later on, i-check natin din kung mabilis ba siya, i-speed test din natin siya. So, yun nga, kung kailangan nyo ng mabilis na storage, I would suggest na bumili kayo ng Thunderbolt 3 NVMe case and then bumili kayo ng SSD na NVMe na compatible dun sa case. Lalagay ko yung link sa description kung ano yung pinaprospect kong bilhin dapat for that matter. Pero since kulang nga tayo sa budget, dito tayo sa SanDisk Extreme Portable SSD with 1,000 megabits per second. So, hindi Mbps megabits. So, ito na, moment of truth. Ang gaan lang niya. Actually, ay shoots, ang cute! Hindi ko na-expect na ganito lang siya kaliit. So cute! See? Ang liit lang niya. Malaki pa yung cellphone ko. Oh, ang cute, grabe. Well, hindi na ako nagsisisi na ganito lang binili ko. Kasi ang cute-cute niya, gosh. And then ito, rubberized yung ilalim niya. So, pag nilagay mo dito, is safe siya. Ang galing! Wow! So, rubberized yung buong paligid niya. And then ito, parang plastic. Tapos ito, meron siyang keychain holder.
lagayan ng keychain holder. Ano ba? Keychain hook. Ang cute, ang liit lang. And then, may kasama rin siyang Type-C to Type-C. And meron din siyang converter or adapter for Type-A kung kailangan mo ng Type-A. So, now, let's test Type-C to Type-C.